Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakauwi na ng Pilipinas. $446 million investments nakuha sa India. Mga sangkot sa infrastructure corruption dapat pangalanan ayon sa isang kongresista. Senate Finance Committee at House counterparts magpupulong na sa susunod na linggo kaugnay ng panukalang 2026 budget. At kaso ng leptospirosis posibleng tumaas pa sa mga susunod na araw ayon sa Department of Health. Pabalitaan ng Handa ang House Committee on Public Accounts na dinggin ang mga akusasyon laban sa mga mambabatas na sangkot umano sa katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Ngunit gate ng House Panel Chairperson na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dapat pangalanan muna kung sino-sino ang mga ito at makapaglabas ng ebidensya kaugnay nito. Ito ang balita ni Rosa Licos. Si Senator Panfilo Lacson ang una nagsabing may mga kongresista umanong kontratista sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan noong 19th Congress. Samantalang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman ang nagpahayag na may organisado at sistematikong katiwalian umano sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ay dahil may sabwatan umano sa pagitan ng mga kontratista at ahensyang nangangasiwa ng bidding, maging mga mambabatas na nakikiporsyento umano sa mga proyekto. Pero hamon sa mga ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairperson ng House Committee on Public Accounts, pangalanan ang mga tinutukoy na mga itong sakot sa infrastructure corruption. Handaan niya ang kanyang komite, maging ang Public Works at Good Government Committees na dinggin ito. I think it is most important for them to be able to name names. No? And the committee can in fact serve as a platform for them to make the actual accusation against legislators, whether senators, whether congressmen. Giit pa ng kongresista, dapat makapaglahad din ng mga ebidensya kaugnay ng aligasyon laban sa mga mambabatas. The burden of showing, the burden of disclosure is on the persons accusing. So there are two personalities who are doing it, Senator Lacson and Mayor Magalong. At ang burden of proof is not on the committee because we never said it. Our commitment to the nation is we will conduct a review of all infrastructure projects. No? So, if in the course of the proceedings, matisod ho namin yung mga corruption allegations, ghost projects, substandard facilities, di doon ho tayo, yun po yung abutin po ng proceedings po na ito. Binigyang diin naman ng kongresista na hindi dapat sumasali sa mga proyekto ng gobyerno ang mga mambabatas dahil ipinagbabawal ito sa saligang batas, maging sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samantala, kabilang sa mga ulat na hinihingi ng House Committee on Public Accounts sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang listahan ng mga proyektong infrastruktura sa nakalipas na 3 taon. Kabilang narito ang malalaking kontratista sa flood control projects ng pamahalaan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpupulong na ang Senate Finance Committee at counterpart nito sa House of Representatives sa Lunes. Ito'y upang pag-usapan ang panukalang 2026 national budget na inasahang lalabas na sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Paiigtingin ng transparency at research ng mga staff ng Senado. Ito ang hangad ni Senador Sherwin Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Finance, na siyang mangunguna sa pag-aaral sa Senado ng proposed 2026 national budget. Paliwanag ng mga babatas, upang mapabilis ang kanilang pagre-research, inaasahan nilang ibibigay ng Kamara ang digital printable copy ng General Appropriations Bill o GAB. So, magmi-meeting kami ng aking counterpart on Monday, si Congresswoman Sansing. So, pag-uusapan namin yung schedule, pag-uusapan rin namin yung request ng Senate na i-upload nila yung GAB
into their website at gawin printable and readable format and searchable format yung GAB na itatransmit sa Senado kasi nakita nyo libro eh. Sinabi rin ni Senador Gatchalian na importanteng masubaybayan ang Bicameral Conference Committee report ng budget proposal. Partikular na dito ang mga kaibahan sa bersyon ng panukala mula sa House at Senate na dapat ay ilalathala. Kasunod dito ng isiniwalat ni Senador Amy Marcos na sa BICAM report umano nagkakaroon ng magico himala kung saan nawawala ang mga amyendang ginagawa nila mula sa committee hearings. Meron resolution ang Senate, may resolution ng Senate at may resolution ng House para buksan ng BICAM. I'll take it a little bit further. Hindi lang yung physical pagbubukas ng BICAM, pati yung dokumento bago pumasok ng BICAM. No, kasi importante rin na masundan yung BICAM dahil ang BICAM typically tapos na yung pag-uusap Dagdag pa ng senador, makatutulong bilang gabay sa pagtalakay sa pambansang budget para sa susunod na taon kung makapagdesisyon na ang Korte Suprema kaugnay ng nakabinding petisyon laban sa 2025 budget. Ngunit kung wala pa ito ay magpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho. Inaasahan ng mambabatas na matatanggap nila ang kopya ng panukalang budget sa August 13. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sumusuko si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa kanyang aplikasyon para sa posisyon sa Ombudsman. Ito ang kanyang binigyang diin kasunod ng mga lumabas na balita kahapon na dinisqualify umano siya ng Judicial and Bar Council. Una na rin pinabulaanan ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting ang ulat. Ayon kay Attorney Ting, hindi pa nagsisimula ang proseso ng JBC at wala pang nailalathalang official list ng mga aplikante para sa nasabing posisyon. July 27, 2025 nang magtapos ang termino ni Ombudsman Samuel Martires. Ilang grupo ang dismayado sa naging pagbasura sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ang iba sa mga ito ay umaasa pa ring babaligtarin ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito at itutuloy ng Senado ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Maaaring magsampa ng impeachment complaint ang mamamayan laban sa mga miyembro ng Supreme Court. Ito ang inihayag ng dating kongresista na si Lorenzo Erin Tañada III na ngayon ay acting president ng Liberal Party sa gitna ng pagkadismaya ng publiko sa naging desisyon ng SC na labag sa Constitution ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa dating mambabatas, wala silang balak isulong ang hakbang na ito. I am not advocating it, so if there's someone who feels that this constitutes a betrayal of public trust, then it is up to those people to file the necessary impeachment case. Hindi naman siya naniniwala na magdudulot ng constitutional crisis sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa mga maestrado ng SC. Binigyang diin ni former Representative Tañada na nagawa na ito noon. The answer to that question would be to file an impeachment complaint against the Supreme Court and then cite the grounds. If they feel that there's a violation on Article 11 that can be considered culpable violation of the Constitution, then if not, we can go down to the pinaka lower ranked betrayal of public trust for not upholding Article 11. Samantala nagpahayag naman ang Tindig Pilipinas na hihintayin muna nila ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration bago sila magbigay ng panibagong komentaryo sa impeachment ni VP Duterte. Ayon kay Kiko Aquino D, co-convener ng grupo, umaasa pa rin silang babaliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon noong July 25 upang mabuhay ang impeachment at magawa ng Senado ang kanilang trabaho na mapanagot ang mga mataas na opisyal ng gobyerno. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naniniwala si President Ferdinand Marcos Jr. na hindi katumbas ng pagkakabsbelto kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban sa kanya. Samantala, binigyang diin ng Pangulo na hindi niya problema ang usaping impeachment ng Vice Presidente. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Proseso ng impeachment ang tiningnan at hindi merito nito. Ito ang paniniwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa desisyon ng Korte Suprema matapos ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, ang desisyon ng Supreme Court ay walang kinalaman sa kung tama o mali ang nilalaman ng impeachment complaint. Again, there has been no trial. So the merits of the case have not been examined, tried, adjudicated, argued, discussed. So accountability just doesn't come into it. People have to understand, it is a procedural question. Sinabi, mali yung date, hindi tama ang pagkagawa ng House. Walang kinalaman doon sa laman ng impeachment complaint. Kung hindi, kung paano yung pagka-handle ng impeachment complaint. Bunsod nito, hindi nangangahulugang wala ng pananagutan si Vice President Duterte mula sa mga aligasyon ng korupsyon na ipinupukol sa kanya. Ayon kay President Marcos, magkakaroon pa rin ng pagsusuri kung accountable ang Vice Presidente patungkol sa mga di umano'y irregularidad sa pananalapi, lalo na at nalalapit na muli ang budget deliberation. Well, you know, we have already COA, we have already all of this. I'm sure the House and the Senate will start to conduct further investigations on this because it's really within their purview. So we have all of the mechanisms that are available to us in terms of checks and balances. All we have to do is to try and get some answers. Samantala, muli namang iginiit ng Pangulo na wala siyang papel sa impeachment lalo na at isa rin siyang impeachable officer. Anya, nasa Kongreso, Korte Suprema at Senado ang desisyon patungkol dito. Bagamat marami anyang nagtatanong kung ano ang kanyang opinyon sa impeachment, hindi niya didiktahan kung ano ang dapat gawin sa usaping ito. Sasabihin, sorry, problema niyo yan. Hindi ako nanghihiram ng problema. That's your problem. That situation does not really involve me. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat ninyong gawin. Highly improper yun. Pati na ako ma-impeach kung gagawin ko yun. Hindi ko gagawin yun. Siniguro naman ng Pangulo na sa kabila ng mga ganitong usapin sa politika ay tuloy ang kanyang trabaho bilang punong ehekutibo ng bansa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malayang makapapasok sa India ang mga Pilipino nang walang inaalalang visa. Kasunod ito ng pagkakaloob ng Indian government ng libreng 30-day e-tourist visa sa mga Pinoy. Bali dito mula August 1, 2025 hanggang July 31, 2026. Maaaring mag-apply ng free visa online sa official portal ng India. Ang mga nais magtungo ng India ay pinapayuhang mag-apply ng visa nang hindi bababa sa 4 na araw ng kanilang inaasahang pagdating. Nakauwi na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanilang 5 araw na state visit sa India. Ayon sa Pangulo, naging produktibo ang kanyang pagbisita sa India kung saan nakakuha ng pamumuhunan at mga kasunduan ang Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Aabot sa $446 million o nasa 25.36 billion pesos na halaga ng pamumuhunan ang naiuwi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang 5-day state visit sa India. Sa kanyang recorded arrival statement, sinabi ng Pangulo na ang nakuhang investments ay mula sa sektor ng digital infrastructure, kalusugan at iba pa.
We secured a total of 18 business agreements comprising real investments of $446 million and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. These span key sectors such as digital infrastructure, renewable energy, healthcare, manufacturing, and IT BPM. Inaasahan ni Pangulong Marcos na lilikha ito ng mahigit 4,000 trabaho. Aabot sa 18 business agreements ang nilagdaan sa sidelines ng state visit. Iniulat rin ng Pangulo na lumagda ang Pilipinas at India sa ilang kasunduan kasunod ng pakikipagpulong niya kay Prime Minister Narendra Modi at iba pang opisyal. Towards this end, our two governments signed several cooperation agreements. These were on judicial matters, space, science and technology, defense and security, culture, and tourism. I am pleased to be able to say that Prime Minister Modi and I had a real meeting of the minds. Ayon kay PBBM, tinalakay rin nila ng Prime Minister ang mga kaparaanan kung papaano pa mapalalakas ang partnership ng dalawang bansa pagdating sa digital systems at space cooperation. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinihiling ni President Ferdinand Marcos Jr. sa China na magbigay muna ng maagang abiso kung magsasagawa ng rocket launch sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hindi na bago na mayroong mga rocket launch na nanggagaling sa China patungo ng bansa, gaya na lamang ng pinakahuling launch malapit sa Palawan. Anya, bagamat wala ang naitatalang casualties, maiging magsabi muna ang China kung saan babagsak ang mga ito. We just wish that perhaps they could warn us a little earlier so that we know that the path of the rocket, where the path is, and kung magbibitaw sila ng stages kung saan babagsak. And I remember in my trip to Beijing early on that I told President Xi, we have no interest in your rockets. You just tell us where they will land. We'll collect it and give it to you. Tatlong Chinese Coast Guard vessel ang namonitor ng Philippine Coast Guard sa karagatang sakop ng Batanes. Dahil dito, nag-deploy na ng eroplano ang PCG para i-monitor at alamin ang pakay ng mga Chinese vessel sa lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang tatlong Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3304, 3301 at 4304 sa karagatang sakop ng Batanes. Ayon sa PCG, namataan ang mga barko nitong Huwebes sa tulong ng Dark Vessel Detection System ng bansang Canada dahil sa hindi pangkaraniwang galaw ng mga ito. Agad idineploy ng PCG ang isang Highlander aircraft nito upang magsagawa ng Maritime Domain Awareness Patrol sa hilagang bahagi ng bansa. Natuntun nito ang CCG-4304 na nasa 75 nautical miles kanluran ng baybayin ng Sabtang, Batanes. Agad itong ni-radio challenge ng PCG at binigyang diin na walang legal na otoridad ang CCG na mag-operate sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone, ngunit hindi ito sumagot. Dahil sa masamang panahon at distansya, hindi narating ng eroplano ang lokasyon ng dalawa pang barko ng China. Tiniyak naman ng pamunuan ng PCG na handa silang mag-deploy ng dagdag na assets kung magpapatuloy ang presensya ng mga barko ng China o lalapit pa ang mga ito sa baybayin ng Batanes. Nanindigan ng PCG na patuloy nilang ipagtatanggol ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas laban sa anumang paglabag sa maritime jurisdiction ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabawi na ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang administrative control sa opisyal na Facebook page ng Manila Public Information Office mula sa mga dating empleyado na umano'y ng hostage ng account. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, muli na itong magsisilbing pangunahing digital platform para sa public advisory, emergency announcements at iba pang update para sa mga Manileño. Nagpasalamat ang lungsod sa Meta Inc. sa tulong para maibalik sa kanila ang page. Mananatili namang official gazette ang Manila City Government
Facebook page para sa mga executive orders, ordinansa at iba pang legal at pampublikong dokumento. Nais ng National Police Commission o NAPOLCOM na suspendihin ang operational supervision at control sa police force ni San Simon Mayor Abondio Punsalan Jr. kasunod ng kanyang pagkakaaresto dahil sa umano'y extortion. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Director Rafael Calinisan, pinag-utos na nila ang suspensyon ng police power ng alkalde. Gayunman, hindi pa ito may patutupad sa ngayon. Kasabay nito, inatasan din ni Calinisan ang Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS na simulan ang motopropyo investigation tungo sa full revocation of the authority ng local chiefs ng pangasiwaan at kontrolin ang pwersa ng pulisya sa kanilang mga lugar. August 7, nang arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation si Punsalan Jr. at ang umano'y kanyang kasabwat na si Ed Ryan Dimla sa entrapment operation sa Angeles City. Sila ay naharap sa mga reklamong extortion and graft bunsod umano ng paghingi ng 80 million pesos mula sa isang steel company na Real Steel Corp kapalit ng isang paborableng local resolution. Tinututukan ngayon ng Metro Manila mayors ang declogging, dredging at ang pagkakaroon ng drainage master plan para masolusyonan ang problema sa malawakang pagbaha. Tiniyak ng mga alkalde na nasusunod hanggang sa mga barangay ang mga hakbang na ito upang maging tuloy-tuloy ang daloy ng tubig baha patungong Manila Bay. Ito ang balita ni Benedict Samson. Problema sa baha ang matagal nang nais masolusyonan lalo na ng mga local chief executives sa Metro Manila. Partikular ito sa mga lungsod na lubhang naaapektuhan ng manalasa ang magkakasunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa lungsod na Maynila ay lumala na rin ang pagbaha sa mga lugar ng Malate, Ermita at Paco na dati ay hindi naman lumulubog. Kaya naman inatasan niya ang lahat ng barangay official sa lungsod na magsagawa ng mga declogging sa mga kanal. Yung ating declogging program, even during the dry season, we continue to do it everywhere in the city. And that includes the directive that I gave before the typhoon. Sa Valenzuela City naman, tuloy-tuloy na rin ang dredging operation sa mga ilog. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, nito lamang Huwebes ay nakakuha sila ng nasa 300 trucks ng basura at silt na magsagawa ng cleaning operation sa Kaingin River sa pagitan ng Valenzuela City at May Kawayan City, Bulacan. Katuwang nila ang Department of Transportation sa isinasagawang paglilinis maging sa iba pang ilog sa Valenzuela City upang hindi na maulit ang pagbaha sa North Luzon Expressway. At kami po ni Sec Vince ay may inadapt rin siya na creek. Kanya-kanya kami assignment ngayon. May inadapt siya na creek na halos 2-3 araw na nating ginagawa at linilinis. Ganun karami ho. Ang dami ng mga water lilies, basura. In fact may nakita kaming mga microwave pa nga doon sa ating estero. Samantala sa Muntinlupa City, isa naman sa tinitignan ni Mayor Rupi Biason na maisama na rin sa hakbang ng Disaster Risk Reduction and Management Office ang relocation ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Ayon sa alkalde, dapat din ay magkaroon na ng bagong drainage master plan ang bawat lokal na pamahalaan. Talaga naman dapat let the rivers flow. Pero ang isa dapat natin rin tingnan yung outdated drainage systems all over Metro Manila. Dito papasok yung kahalagahan ng pagkakaroon ng drainage master plan. Not only for each local government unit but the entire Metro Manila kasi di naman pwedeng na-isolated lang ang bawat LGU. Ang San Miguel Corporation naman sa pamamagitan ng President at CEO nitong si Ramon Ang nagpahayag ng voluntaryong pagtulong sa mga lokal na pamahalaan sa Maynila. Isa sa sinabi ni Ang na dahilan ng baha ay ang mga nakaharang sa daluyan ng tubig. Ibig sabihin, pag may problema, hanapin mo lang yung bara. Hanapin mo lang yung problema, isolve mo. Makamukha niyan. Nung tinawagan ako ng gobyerno last week na ang nag-cause daw ng baha sa Quezon City ay MRT 7. Aba, nung pinuntahan ko, ay hindi naman pala. May nagkamali lang, nagtayo ng eskwela doon sa ilog.
So, ibig sabihin, identify the problem and help solve the problem. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, nakahanda sila na makipag-usap sa concerned agency at mga nagtayo ng istruktura sa bahagi naman ng Tulyahan River na kung saan may nagpagawa ng kalsada at eskwelahan. Well, unang-una po, may batas naman po tayo na sa ating pong water code, bawal po magtayo ng anything na makakabara sa daluyan ng tubig. Ang complication po niyan ay dahil po yan ay ginasusan ng pondo ng pamahalaan, may mga proseso po sa paggigiba or pag-aalis ng mga ganitong istruktura na ginasusan po ng pamahalaan. So, siguro po i-discuss po namin yan sa mga agencies concerned. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news para sa mga motorista matapos ang 4 na magkakasunod na linggo ng oil price hike. Inaasahang magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring bumaba ng piso at 50 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang kada litro ng diesel. Habang nasa 40 hanggang 60 sentimos lamang kada litro ang posibleng maging rollback sa presyo ng gasolina at mahigit pisong bawas sa kada litro ng kerosene. Ilan sa mga dahilan ng rollback ay ang inasahang dagdag sa produksyon sa langis ng OPEC Plus sa darating na Setyembre. Gayun din ang issue ng bagong tariff policy ng Estados Unidos na nakakaapekto din sa presyo ng langis sa international market. Tiyak ng lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakda na sana sa December 2025. Nais ni Pangulong Marcos na matutukan ng Commission on Elections o COMELEC ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa Oktubre. Nagbabala ang Pangulo na kapag nabigo ang BARM elections, mabibigo rin ang Bangsamoro peace process. Sa oras na malagdaan ng BSKE Postponement Bill, idaraos ang BSKE sa November 2026. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang nakatakda nilang pag-uusap ni Russian President Vladimir Putin na gaganapin sa 15 ng Agosto sa Alaska. Ito'y kasunod ng bigong pagsunod ni Putin sa itinakdang deadline ni Trump kaugnay ng ceasefire sa Ukraine. Wala namang kompirmasyon ng Russia kaugnay sa gaganaping pulong. Hindi rin imbitado sa nasabing pag-uusap ang sinumang kinatawan mula sa Europa. Nanindigan ang bansang Israel sa plano nitong pagsakop sa Gaza City. Ito'y sa gitna ng kabi-kabilang pagbatikos mula sa mga lider ng ibang bansa. Ayon kay Israel Defense Minister Israel Katz, hindi matitinag ng mga bantang sanction at kondemnasyon ng ibang mga bansa ang desisyon nitong sakupin ang Gaza. Kabilang sa mga kumukondina sa planong ito ng Israel ang United Nations, maging ang malalaking bansa gaya ng United Kingdom, France at Canada. Pumanaw na ang US astronaut na si Jim Lovell sa edad na 77 taong gulang. Si Lovell ay kabilang sa Apollo 8 at Apollo 13 mission noong taong 1968 at 1970. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, naging instrumento si Lovell upang maisalba sa kapahamakan ang isang aborted mission at makabalik sa Earth pabulusok sa Pacific Ocean. Si Lovell ang kauna-unahang tao na nakarating ng 2 beses sa buwan ngunit hindi nagawang makaapak doon.
Simula August 14, libre na para sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang ilang cancer screening test sa ilalim ng Yakap o Yaman ng Kalusugan Program. Layunin nitong matulungan ang mga Pilipino na matukoy ang sakit bago pa lumala at maiwasan ang mabigat na gastusin sa gamutan. Ito'y tugon din sa panawagan ng Pangulo para sa mas malawak na access sa universal health care. Ito ang balita ni Joan Nano. Bilang ako po ay solo parent po, malaking tulong po ng PhilHealth itong bagong programa nila na Yakap po. Kasi sa pagkakaalam ko po sa programa na to, covered po nila yung sa cancer screening. So malaking kabawasan po sa amin para pagdating po sa financial. Isa si Heidi Torculas sa libu-libong mga Pilipino na high risk o malaki ang posibilidad na mayroong sakit na cancer dahil sa family history. Inirekomenda ng kanyang doktor sa Jose Reyes Memorial Medical Center na sumailalim siya sa mammogram, isang screening test na hindi biro ang presyo, lalo na sa pribadong ospital. Pero ngayong sakop na ito ng PhilHealth, hindi na siya mag-aalala sa malaking bayarin sa kanyang kakailanganing screening. Para sa mga katulad ni Heidi, malaking ginhawa ang mabawasan ang gastusin habang napapanatili ang maayos na kalagayan ng kanyang kalusugan. Gaya po nung naipahayag ng ating Pangulo nung nakaraang SONA, ang PhilHealth po ay linalapit talaga po ang kanilang mga serbisyo. Pababa talaga kung saan kinakailangan ng mga tao. So ang una po dyan talaga ang pivot namin into primary care. Kasi preventive and early detection. Ayon kay Dr. Edwin Mercado, ang acting president and CEO ng PhilHealth, hindi sapat na magpatingin lang kapag may nararamdaman na. Sa dami ng kaso ng cancer sa bansa, mas mainam ang maagap na pagpapakonsulta sa doktor para maiwasan ang mas malalang karamdaman. Sa Pilipinas, nananatiling cancer ang isa sa nangungunang cause of death ng mga Pilipino. Base sa ulat ng Global Cancer Observatory noong 2022, halos 189,000 ang nagkaroon ng sakit na cancer sa bansa at mahigit 113,000 ang nasawi. Sa pag-aaral naman ng University of the Philippines, mas bata na ngayon ang tinatamaan ng sakit. Kaya ibinabana ng Department of Health sa 40 taong gulang ang edad para sa baseline ng mammogram, lalo na sa mga may history ng cancer sa pamilya. Sa pamamagitan ng bagong programa, naniniwala ang PhilHealth na mas maiengganyo ang mga Pilipino na magpatingin sa doktor kahit na wala pa silang sintomas na nararamdaman. Sa ilalim po ng PhilHealth Yakap, in-expand na po natin yung mga serbisyo po natin and pinalawak rin at pinarami natin yung ating mga Yakap clinics. Sa ilalim ng Yakap o Yaman ng Kalusugan Program, sagot na ng PhilHealth ang bayad para sa mga pangunahing cancer screening. Kabilang na dito ang mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound at colonoscopy. Layunin nitong maibaba ang bilang ng mga naaapektuhan ng breast, lung, liver at colorectal cancer. So based on sa 2024 na statistics, ang Jose Reyes ang may mataas na mga nakikitang pasyente. Siguro, primarily dahil designated din kami ng Department of Health as a Advanced Comprehensive Cancer Center. Inilunsad ang screening benefit package sa Jose Reyes Memorial Medical Center na isang pangunahing pasilidad na accredited ng PhilHealth para sa cancer screening. Taon-taon, libu-libong cancer patients ang nagtutungo sa naturang ospital para sa kanilang gamutan. As of 2024, we had seen 13,840 patients po no, sa Jose Reyes. Kasi sa Jose Reyes po, not only yung mga chemotherapeutic drugs, chemotherapy po, not only yung radiotherapy are for free, but also yung other diagnostics nila. Sa JRRMMC, bukod sa karaniwang laboratory test, libre rin ang PET scan na isa sa mga pinakamahal na diagnostic test para sa mga cancer patients. Isa sa mga tulong ng cancer assistance yan, yung isa sa mga medyo may kamahalan na diagnostic, yung PET scan, na positron emission tomography. Usually, ang average nito ay 50,000 to 60,000 baseline pa lang yan bago siya i-chemo. So after chemo, another PET
city yan, another 50 to 60,000. So yan ay binibigay ng Jose Reyes na libre. So malaking bagay yan sa ginhawa ng financial assistance sa patient. Kaya nga yun ang isa sa mga advantage din namin na isa sa mga government hospital. Upang makakuha ng benepisyo, kailangang magparehistro sa PhilHealth Yakap Clinic, sumailalim sa masusing medical assessment at magpareseta sa kanilang primary care doctor. Kapag may indikasyon ng sakit, ire-refer sila sa accredited cancer screening facility. Sa pamamagitan ng ganitong sistema, matitiyak na ang libreng serbisyo ay mapupunta lamang sa mga talagang nangangailangan. Plano rin ng PhilHealth na maglunsad ng face recognition sa kanilang sistema para maiwasan ang pang-aabuso o yung ghost patients at fraud. Sa ngayon, meron ng 18 ospital sa Metro Manila na may Yakap-affiliated laboratory kung saan iniaalok ang free cancer screening. Target ng PhilHealth na magkaroon ng affiliated Yakap OPD lab provider sa lahat ng rehiyon ng bansa sa pagtatapos ng taon. Ako po ay nag-engganyo sa ating lahat na miyembro ng PhilHealth. At ito, nauna po, mag-enroll po kayo doon sa ating Yakap program kasi ito po ay preventive. So ang titingnan po sa inyo, hindi lang po yung cancer, kundi po kung meron kayong namumuong sakit sa puso, sa baga, sa kidneys, at sa ibang mga organs ng ating katawan. Dagdag pa ni Dr. Mercado, hindi lamang gamot ang solusyon laban sa cancer at iba pang malalang sakit, kundi maging ang pagbabago sa pagkain, pag-eehersisyo at pang-araw-araw na gawain upang manatili ang malusog na pangangatawan. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng dumami pa ang mga kaso ng leptospirosis sa mga susunod na araw ayon sa Department of Health. Sa isang panayam, ipiniliwanag ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na nasa 1 hanggang 2 linggo pa ang incubation period ng leptospirosis. Kaya naman maring tumaas pa ang bilang ng mga magkakasakit nito sa mga susunod na araw. July 26 nang simulang obserbahan ng DOH ang tumataas na kaso ng leptospirosis o yung panahon kung saan madalas sa mga pagbaha dahil sa magkakasunod na bagyo at epekto ng habagat. Base sa datos ng DOH, mula July 13 hanggang August 6, 2025, umabot na sa 1,272 ang naiulat na kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Sa ngayon, naka-admit na sa iba't ibang ospital sa Metro Manila ang karamihan ng mga pasyente. Payo ng DOH, maaaring makipag-ugnayan sa Metro Manila Center for Health Development sa numerong 0956-175-3710 o 0920-251-1800 para malaman aling mga ospital pa ang kayang mag-accommodate ng mga pasyenteng may leptospirosis. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Isaias, Kapitulo 26, versikulo 10, na nagsasabi, magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. Sa lupain ng katwiran ay gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng paghahari ng Panginoon. At yan ang gigabuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dalis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.